balikbayan box na pinadala nung isang taon na 2023 pero 2024 na ay hindi pa rin dumarating. What? Babala sa mga kababayan natin na huwag kayong magpapadala sa dalawang cargo shipping company na ito dahil nahaharap ito sa mga reklamo. Dalawang freight forwarder ang inireklamo dahil sa kabi-kabila raw na pagkawala ng mga balikbayan box. Nakauwi na nga sa Pilipinas ang isang OFW pero ang padala niya wala pa rin. May report si June Veneracion. Bakas ang saya sa mga mata ng OFW na si Luga Kusan nang mapuno niya ang malaking balikbayan box na bunga ng hirap at pagod ng pagtatrabaho sa Kuwait. Yung mga laman po ng mga box ko is yung mga branded po na shoes ko, yung mga bags ko po, sir. Tapos yung mga pang sa school supplies ng mga anak ko po, yung mga branded na t-shirts, mga pabango. Agosto nung nakarang taon nang kolektahin ang balikbayan box ng Luzon Express Cargo. Lumipas ang Pasko at bagong taon. Wala pa rin nakakarating sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman po namin pinulot yung pangalaman na linagay. Nakakayak lang po, sir. Sabi ng grupong OFW Assistance Advocates, mahigit 100 OFW na raw ang nagpaabot sa kanilang kaparehong reklamo laban sa parehong freight forwarder. Ang tawag na namin dito is hindi na to normal na scam na talaga, balikbayan scam. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Luzon Express Cargo pero wala pa silang tugon sa ngayon. Iniimbestigahan na rin sila ngayon ng Bureau of Customs at posibleng irekomenda na ma-blacklist. Kung makita natin na pending talaga siya na hindi pinoprocess, hindi lang natin siya i-recommend. Magpa-file din kami ng kaso laban dyan. Si Erica, di niya tunay na pangalan. Ang Kabayan Cargo naman ang inirereklamo. Magdadalawang taon na raw ang lumipas. Nakabalik na siya ng Pilipinas mula Oman. Pero hindi pa nakakarating ang pinadalang 9 na balikbayan box na nasa kalahating milyong piso ang halaga. Dalawang Pasko na actually yung nakakalipas. Lumipas na ulit yung Pasko sa bagong taon. Di pa rin po dumadating. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang Kabayan Cargo. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa Customs, dati na nilang pinatawag ang Kabayan Cargo dahil sa kaparehong reklamo. Sabi ng Customs, makakaasa si Erica na malapit nang ma-release ang kanyang mga padala. Tungkol dun sa kabayan, na ang kanilang local forwarder, Insurance World, matapos yung kanilang pagharap sa atin, nag-commit sila na aayusin, at babayaran nila at i-deliver yung mga 3 container yan na na-abandon nila dito. Kamakailan naglabas din ng mga pangalan ng mga cargo shipping company ang Bureau of Customs na nahaharap sa mga pare-parehong reklamo. Binalaan ng Bureau of Customs ang mga OFW laban sa 16 na kumpanya na di umano'y nag-aabandona ng mga balikbayan box na kanilang ipinapadala. Ayon sa pamunuan ng BOC, inireklamo ang mga kumpanyang ito dahil sa pag-iwan ng mga balikbayan box at may mga derogatory records. Tinukoy ng BOC ang mga sumusunod na foreign forwarding firm na Kabayan Island Express Cargo, Allwin Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi-Services Cargo, Cell Air Cargo at Skyfreight and CMS General Services. Ang local forwarding firms naman ay ang mga sumusunod: FBV Forwarders and Logistics, Cargo Flex Haulers, Ren's World Freight Logistics, CMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services at FGTI Forwarding Services. Una rito, sinabi ni Acting Customs Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Fermin na nagsampa sila ng 11 kaso laban sa 10 forwarding firms dahil hindi sila nakapag-deliver ng balikbayan boxes. Kayo guys, saang cargo shipping company kayo nagpapadala at saang bansa kayo? I-share nyo naman sa comment section ng video na ito.